Alright, magandang araw muli mga kababayan. Pag-usapan po natin itong impeachment ulit kay BP Sara kung saan binasura no, ng Korte Suprema itong impeachment na hinain itong Kongreso. Kung saan labag sa ligang batas itong impeachment na hinain kay BP Sara Duterte. Ayan, dahil nga hindi sinunod ng prosecutor o ng Kongreso itong dapat na proseso patungkol dito sa may impeachment kay BP Sara. Pero nang lumabas na resulta ng Korte Suprema na ito'y labag sa batas, no, ay pinalagan ito ng maraming mga netizen. Isa na rito yung mga kongresista, mga prosecutor. Isa na rito yung mga babayan ay si Laila de Lima, no. At binatikos niya itong ginawa ng Korte Suprema, no? At nagsalita siya ng hindi maganda patungkol sa Korte Suprema, kaya nagalit yung korte, no? At hindi na nirespeto nila de Lima. Kapag si de Lima siyang abogado, mga kababayan, dapat alam niya yan no? Isa sa mga pumalag din itong sa Senado, ito si Kiko Pangilinan. Kiko Pangilinan, mga kababayan, isa rin tong abogado, no? Pero pumalag, parang miniliit nila yung ginawang resulta, no, ang Korte Suprema. Sino pa ba sa Senado? Si Villanueva, Senador Villanueva, na parang hindi nila kinikilala yung ginawang resulta nito ng Supreme Court. Si Bam Aquino, di ba? Rizal Tuberos. Yan, mga babayan, sila, no? At itong si Kiko Pangilinan, isang abogado, at si Bam Aquino, kung natanda natin mga kababayan, ito'y sinuportahan ng Iglesia ni Cristo. Alam naman natin ang Iglesia ni Cristo ay ayaw sa impeachment. Parang nangyari sa dalawang senador na to ay na parang patapos silang manalo, no, parang binaliwalan nila yung kagustuhan din ng Iglesia, na kaya binoto sila dahil nga pinalabas sila nung araw na ayaw nila yung impeachment. Pero ngayon, dahil nanalo sila, parang lumalabas ngayon na pro-impeachment sila, mga kababayan. Kaya ito, pag-uusapan natin ito, mga kababayan, itong patungkol dito, dahil nga si Atty. Topacio, mga kababayan, ay maghahain ng reklamo, no, dito sa mga senador, sa individual na mga mamamayang Pilipino, maging sa mga kay de Lima, na kasuhan ng mga ito kasi hindi nila nirespeto yung nilabas ng Korte Suprema. Kaya ito, pakinggan natin, mga kababayan, itong video na to. Hiniramin mo natin ang video ni The Journalist Opinion, mga kababayan. Ito, pakinggan po natin to. Dito ho sa naging banta po makapita ngayon ng PDP laban ho dito sa bumastos at babastos sa Korte Suprema po makabida dahil lang po dito sa landmark decision po ng SC kung saan po ay idineklarang unconstitutional o labag sa saligang batas ito pong articles of impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte. Eto, papasahin ko lang po itong article ng Ang Balita ngayon. Kakasuhan ang mga babastos sa desisyon ng Korte Suprema. PDP binalaan ang mga bumabatikos sa SC ruling kontra sa impeachment kay Vice President Sara. Ayon sa partido, maaari silang magsampa ng kaso laban sa mga mapanirang pahayan. Ito yung kanilang title, ang haba po, mga kabida. Ito po. Nagbabala ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban sa mga grupo at individual na patuloy na bumabatikos sa unanimous 13-0 ruling ng Korte Suprema na nagbasura sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, tagapagsalita ng PDP para sa impeachment matters, hindi dapat abusuhin ang kalayaan sa pamamahayag sa paraang nakakasira sa integridad ng Korte Suprema, isang pangunahing institusyon ng bansa. Ito yung sinabi po ni Attorney Topacio po makabida, Freedom is not license, ani Topacio.
ang SC ay dapat igalang bilang pinakamataas na korte ng bansa. Dagdag pa niya, handa ang partido na magsampa ng kaso kung magpapatuloy ang anyay mapanira at bastos na pananalita laban sa korte, lalo na mula sa mga taong dati nang kilala na pagsuway sa mga institusyon. Bagamat wala pang formal na kasong isinampa, binigyang diin ng PDP na maaring humantong sa legal na banggaan ang patuloy na paninira sa desisyon ng Korte Suprema. Ayan. So, eto, malinaw po, na magsasagawa po ng legal action po makabida. Ito pong PDP laban, laban po dito sa mga naninira at bumabatikos po, sa Korte Suprema po makabida na parang hindi na po nila iginalang ito pong pinakamataas po na hukum, ng ating bansa po makabida. By the way, may own personal take po dito mga kabida. Ngayon ko lang talaga na experience at nakikita mga kabida itong hindi ho paggalang ng ilang mga individual, naturingang mga abogado po, mga kabida, dito ho sa Korte Suprema. Mantakin mo, may maririnig kang hindi po kanais-nais na mga salita, laban po dito sa Korte Suprema dahil lang po sa ginawa ho nilang desisyon na hindi po pumabor sa kanila po makabida. Ito hong pagdeklarang unconstitutional o labag sa saligang batas. Ito pong articles of impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte. Di ba? Dahil lang po hindi po pumabor sa kanila, ito na pong ginawa po nila sa Korte Suprema. Hindi po nila ginalang po makabida. Okay? Tapos, kinalaunan po, magsosorry. Okay? Yung sinabi po ni Representative Leila de Lima ng ML Party List po, makabida, unang-una po, sinabihan po niya ito pong Korte Suprema na overreach yung kanila pong action, Kung saan po makabida, ini-require nila ito pong House of Representatives ng detailed information, Ibig sabihin po ng detailed information, yung komprehensibong impormasyon po makabida patungkol po sa inihain po nilang articles of impeachment. Kailan po na-file, sino po yung nag-prepare po ng articles of impeachment, binigyan ba ng sapat na panahon ang mga mambabatas, lalong-lalo na po, ito pong pumerma po makabida, sa impeachment complaints. Okay? Na maintindihan, mabasa. Okay? Ito pong mga reklamo laban po sa Vice Presidente po ng Pilipinas. Mahirap ba yun? Nasagutin, mga kabida, Di ba? Paano yan? Sinabi po ni Congresswoman de Lima, mga kabida, na overreach. Sumobra na po sa kanila pong mandato, sa kanilang kapangyarihan, ito pong Korte Suprema. Tapos, pangalawa pong sinabi po ni de Lima po makabida, one-sided, After few days, bigla kong naglabas po ng apology, Doon po sa Korte Suprema. Bakit? Natakot po siyang ma-disbar? Dahil po sa kanyang kawalang respeto po, sa Korte Suprema, mga kabida. Inamin po niya na nagkamali po siya doon po sa kanyang mga pahayag, against the Supreme Court. At hindi lang po si de Lima po makabida ang bumabatikos po dito sa Korte Suprema. May iba pang mga abogado na turingang mga abogado pero wala hong galang sa Korte Suprema, Kaya nga, nasabi ko po na ngayon ko lang na-experience at nakita po makabida, narinig, na ito pala, pwede palang hindi galangin ito pong mga maestrado po ng Korte Suprema po makabida. Huwag na lang po tayo sa personalidad, Dito na lang po tayo sa institusyon. Sa Korte Suprema, the Supreme Court itself, na pinakamataas na hukom ng ating bansa, mga kabida. Huwag na lang po nating pag-usapan ito pong mga personalities dyan po sa Korte Suprema.
Supreme Court itself. Kailangan po nating igalang yan, mga kabida. Kataas-taas ang hukuman po ng ating bansa. Hindi po natin igagalang, ano? Di ba? So, nararapat lang po, ano? Nakasuhan ito pong mga bumabatikos po. Hindi naman po sinasabi na kinortail po yung kalayaan po ng pamamahayag po, mga kabida. Pero sobra na po eh. Di ba? Remember, ang freedom of expression po ay hindi po absolute, mga kabida. Meron pong limitasyon yan, ano? Kahit na po, mapanira na po yung pahayag, okay lang? Hindi po. Hindi po pwede yan. Oh, di ba? So, para sa akin, pabor po ako dito sa possible move po ng PDP Laban na kakasuhan po itong mga individual na meron pong mapanirang mga pahayag po, ano, laban po dito sa Korte Suprema po, mga kabida. In fact, kung mga abogado yan, kung ako lang po yung Korte Suprema, i-disbar ko yan. Because they went beyond their legal ethics, ano? Ito pong mga taong ito, itong mga abogadong ito, ano, mga kabida. They are officers of the court. Alam po nila yung role po, mga kabida, ng Korte Suprema. Alam po nila yung katungkulan po ng Korte Suprema, ano? Kung meron man pong mga individual na may alam at sapat na kaalaman po, ano, sa kakayahan at katungkulan po, makabida ng Korte Suprema, ito pong mga abogado po, ano? Pero sila pa yung unang bumabalahura po, makabida sa Korte Suprema, ano po? Diba? So, paano yan? Magkakaroon po yan ng chilling effect kung ganun yung kanilang asal po, ano, against the Supreme Court. Yung mga tao po, posibleng hindi na rin rumespeto po dito sa Korte Suprema. Ito kasi yung chilling effect po niya, no? Pag hindi mo nirerespeto ang kataas-taasang hukuman po, ano, ng bansa, may posibilidad po, makabida, na hindi mo re-respetuhin yung mga lower courts niya, no? Kagaya po ng RTC, okay, MTC, Sandigan Bayan, okay, Court of Appeals. Oh, diba? May posibilidad yan. Hindi nga nila nirespeto yung pinakamataas na korte, yung pang mababang korte po, ano? Oh. I-preserve po natin yung integrity po ng Korte Suprema, no? Kasi, unang-una po hindi po kasalanan po ng Korte Suprema, ng mga maestrado po, makabida, no? Na naglabas po sila ng desisyon, okay, against dito ho sa mga anti-Duterte forces. Yung desisyon na pumabor po kay Vice President Sara Duterte po, makabida, no? Malinaw naman po na hindi po nila o hindi po ginampanan po ng House of Representatives yung kanila pong trabaho po, ano? Minadali ito pong articles of impeachment po, ano? Itong impeachment complaint against the Vice President. Hindi man lang binigyan po ng sapat na pagkakataon ito pong respondent po dito, no? Ang Vice President na malaman, mga kabida, yung mga complaints against her bago po nila i-transmit ito pong articles of impeachment po, makabida, sa Senado. Tama po yung Korte Suprema, no? Hindi po natin pwedeng madaliin ito pong impeachment complaint kasi po, unang-una, nakasalalay po dito ang kinabukasan po, makabida, ng impeachable officer. Hindi po natin pwede basta-basta gawin na lang po na wala hong mga pagsusuri, maingat na pagsusuri, ano, doon po sa reklamo po, makabida. Mantakin nyo, the Vice President was voted by more than 32 million Filipinos. Binoto po yan ng 32 million Filipinos at basta-basta na lang po nating sipain, ano, tanggalin, ano, mga kabida. Ang impeachment case po, mga kabida, ang kaakibat po niyan ay tanggal sa serbisyo
perpetual disqualification from holding public office. Kung mapapatunayan po mga kabida na talagang nagkasala ang Vice Presidente, okay, lumabag po sa saligang batas, mga kabida. So, pwede ba nating madaliin yan? Kaya bang diktahan po ng iilan lang, mga kabida, ang pagtanggal po sa Vice Presidente na binoto po ng 32 million Filipinos? Overwhelming yung mandato po niya, mga kabida. Basta-basta tanggalin lang po ng iilang mga tao dyan sa gobyerno. Hindi po pwede yan. Kailangan dumaan po sa proseso yan. Since hindi po dumaan sa proseso, kaya nga yun, inineklara po ng Korte Suprema na unconstitutional, labag sa saligang batas. Ngayon, ang may kasalanan dito, ang Korte Suprema pa, mga kabida, dahil ginampanan lang po nila yung kanila pong trabaho. Okay? Maririnig mo na yung mga salita. Hindi po kanais-nais, laban po sa Korte Suprema. Binabastos po nila, mga kabida. Kasi hindi po na-serve ng SC yung kagustuhan po nila. Ang tawag po dyan, spoiled brat, mga kabida, spoiled brat yan. At hindi po dapat nananatili yan sa gobyerno, yung mga spoiled brat na yan. Okay? At wala hong puwang po yan sa ating society, itong mga spoiled brat. Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong masasabi ho dito? Opinion and reaction. Please